Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Magandang umaga rin po sa mga kapatid natin nakikisa sa banal na pagdiriwang na ito via live streaming at sa mga tagapakinig ng Radyo Totoo 95.9. Mga minamahal ko mga kapatid, makikita natin sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 17 verses 21 to 23 na nanalangin ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya, Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Nanalangin ang ating Panginoong Hesus para sa ating pagkakaisa, upang tayo'y makiisa sa Kanya at sa Ama. Ano ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo ngayong araw nang sabihin niyang, akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi. Mali ba itong mga panalalitang ito ng ating Panginoong Hesus? Mali ba ang Panginoong Hesus? Hindi. Sapagkat kahit kailan, hindi maaring magkamali ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya ay Diyos. At tunay na magdudulot ng pagkakahati-hati ang kanyang turo dahil hindi lahat kayang tanggapin ito. Hindi lahat handang isabuhay ang turo ng Panginoon. Hindi lahat kayang magsakripisyo at magpasailalim sa Panginoon. Kaya nga, sabi din sa ating Ebanghelyo, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Di ba totoo naman, kapag sinisikap natin na mamuhay ayon sa ating pananampalataya, kapag sinusunod natin ang utos ng Panginoong Diyos, kapag tayo'y namumuhay ng marangal, kapag sinasabi natin ang totoo, magkakaroon tayo ng kaaway. May magagalit sa atin, kasi may mga taong ayaw tanggapin ang totoo. Ayaw nila sa katotohanan. May mga taong ayaw na itinatama. May mga taong ayaw pagsasabihan. At dito na nangyayari yung hidwaan at pagkakabaha-bahagi. Kahit sa bahay, sa pamilya, sa mga maliliit na komunidad, sa simbahan, may mga tao talagang matitigas ang ulo. At hindi lamang matitigas ang ulo, meron talagang mga taong matitigas pati ang puso. Mga minamahal ko mga kapatid, ganun pa man, ay sikapin pa rin nating manatiling nasa panig palagi ng Panginoon. Manatili palaging kaisa ng Panginoon. Itama pa rin ang nakikitang mali. Sa maayos at mahinahon na paraan. Ipahayag pa rin natin ang katotohanan at hindi tayo pwedeng manahimik para lang may pagkakaisa. Di ba kung minsan ito yung challenge sa atin, hayaan na lang natin para tahimik na. Pabayaan na lang para wala nang gulo. Pero hindi dapat. Dahil hindi dapat tayo
nakikiisa sa mali. Hindi dapat natin kinokonsinti ang mali dahil may pananagutan tayo sa Panginoon at sa ating kapwa. Di bali nang mag-isa kang naninindigan sa tama kaysa makisama at pabayaan mong umiiral ang masama. Lagi nating tatandaan ito. Malaki ang pananagutan natin sa Panginoon kapag hinayaan nating manatili ang pagkakamali. Sabi po ni San Pablo sa unang pagbasa, ang kinauuwian ng pamumuhay sa karumihan, kasamaan at kasalanan ay kamatayan. Kaya nararapat lamang na ihandog natin ang ating sarili sa katuwiran, sa kapagiging banal. At sabi rin po ni San Pablo, dahil dito natin matatamo ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.